Ayan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang bumabati ng isang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon mga idol, meron lang akong ibabahagi sa inyo tungkol sa hindi inaasahang pangyayari noong kami nasa Bataan mga nakaraang araw. Hindi nyo ba alam mga idol, inabot kami ng sakuna sa highway. Alam nyo naman yung kalye, yung karsada rin sa Bataan ay parang winding road. Sigsag, paahon, pababa. Ngayon, pauwi na kami mga bandang tanghali. Sakay kami ng tricycle. At the same time, may dala kaming cooler na may lamang mga 50 kilos na baboy. Dadali namin dito, pauwi. Inabot kami mga idol ng aberya dahil tinumbok kami at inararo ng isang van. Yung sasakyan ng Converse. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, munti kaming madisgrasya. At mabuti na nga lang kamo, medyo pinagpala pa rin tayo at hindi tayo tuluyang nadisgrasya ng mga pagkakataong yun. Ang nangyari kasi ganito, nung kasalukuyang palusong na kami, pababa, medyo may katulina ng konti ang aming takbo. Ang nagmamaneho ng tricycle yung bilas ko at ihatid nga kami sa terminal ng bus pauwi ng Maynila. Nagwigil yung sistema ng aming tricycle. Siguro sa sobrang medyo matunin nga ang dating dahil pababa, nagwigil ito. Pumalag-palag. Yung nakabuntot sa amin na van ng Converge, nataranta yung driver dahil hindi niya malaman kung saan siya papaling dahil nga yung tricycle namin sumayaw na eh. Ngayon, sa halip siguro na magminor siya, kaya nga sabi ko sa kanya, nung doon na kami sa ng mga pulis, dapat nakita mong gano'n ang sistema namin, naglaylo ka na o nag-slow down. Kaso, nangyari, siguro sa taranta ng driver, may plano siya siguro iwasan niya kami. Kaso, siyempre nga, wala sa direksyon yung tricycle, nagwiwigil, natumbok niya kami mga idol. Nung tumbukin niya kami, inararo kami pababa. Ang haba ng guhit ng gulong. Kaya nga sabi ko sa kanya, imbis na magminor ka, tinumbok mo kami at kami ang ginawa mong preno. Namreno kasi yung bayaw ko nung tumbukin kami, namreno na yung bayaw ko eh. Sa lukuyan ng memreno, nag-slow down na siya nun eh. Tinumbok kami, mabilis din ang dating ng Converse, nung van. Kaya siguro sa taranta ng driver, sa halip na prenong tapakan niya, accelerator. Kaya tinumbok kami, inararo kami pababa. Ang masaklap pa, kamuntik pa kaming mahagip nung JNT na service, yung nagdi-deliver ng mga bagahe. Kasi tumawid na kami ng kabilang lane eh. Papunta na kami doon sa pasalubong eh. Nung napansin nung truck na pasalubong na kami sa kanya, pababa kami, paahon siya, nagpreno yung namreno yung truck. Ang ginawa nung bilas ko, dahil siyempre kahit namreno yung truck, inaararo kami nung Converge, kinabig si Manubela pabalik. Kaya nangyari sa amin, imbis na papunta kaming Balanga, pumihit kami pabalik ng Pantingan. Kung di pa kinabig ng bayaw ko yung Manubela para pumihit kami, hindi hihiwalay sa amin yung Converge, yung van. At nung tumagilid kaming ganyan, dahil siyempre pumihit eh,
Eh, nakatutok siya sa puwet namin. Umangat yung tricycle, mabuti. Hindi kami natuluyang bumaliktad. Nabingkong yung gulong ng side wheel ng tricycle dahil nga sa pagkakatulak. At kung natanggal yung gulong, mga idol, malamang, siyemplang kami. Disgrasya. Bali pa, may sakay kaming bata, yung apo ko. Pagsalpak sa amin nung van, naramdaman ko na kagad eh. Bumalandra na agad ako doon sa kabilang side ng tricycle eh. Umuntik pang matanggal yung siding ng tricycle sa lakas ng pagkakabalandra ko dahil yung maglola, yung apo ko, at saka yung misis ko, sinapo ko eh. Oo. Niyapos ko yung dalawa eh. Kumbaga, ginawa ko ng pangharang yung sarili ko para kung ano man mangyari, hindi sila mapuruhan. Ganun ang pangyayari mga idol, kaya yung aksidente kung minsan kung kailan mo hindi inaasahan, doon dumarating. Sanay na kami pabalik-balik dyan sa lugar na yan, kaya lang yun lang time na yun nagkaroon ng ganung pangyayari. O akala ko nga yung pamangkin ko, lupasay doon sa karsada, nakataob eh. Kala ko patay eh. Doon ako kinabahan, sabi ko, naku, nangyari. Mabuti naman, mga ilang segundo, gumalaw siya at bumangon. Pero akala namin talaga patay siya kasi dapa siya eh. Ngayon, ang iniinda lang niya yung ulo niya. Tsaka yung sa konting ano sa katawan niya. Ngayon, siyempre, ang binilibang ko lang doon, mga idol, ang bilis ng responde. Oh, may dumating agad ng rescue at saka pulis. Kaya nagalit nga din ako doon sa assistant ng driver, parang pahinante dahil ang angas eh. Sabi ko sa kanya, kako Brad, kami ang biktima nyo, kami tinumbok nyo. Kung may nangyari ka ako sa apo ko, malaking problema nyo yan. Kaya kako, huwag kang magganyan-ganyan. Eh kesyo, pareho, wala naman doon may gusto mangyari yun. Totoo yun, aksidente yun eh. Sino mo may gusto mangyari yun? Pero kako, huwag kang ganyan. Tsaka kako, sabi ko doon sa driver, ikaw naman, nakita mo nang nagwigil na kami, hindi ka pa nagminor. Sa halip, tinumbok mo pa kami, tinararo. O, paano na yun? Kung hindi nakabig ng bayaw ko yung manibela, tatawid na tayo ng kabila eh. Patawid na tayo ng kabilang lane eh. Pasalubong sa atin yung truck ng GNT, oh. Mabuti nagminor, pumara yung truck. Sabay kinabig ng bayaw ko yung manubela, kaya pumihit kami pabalik. Ganon ang pangyayari mga idol, kaya kumisa nakakatakot din yung tricycle. Kaya pala pinagbabawal hanggat maaari yung mga tricycle sa highway. Oo, kasi wala talaga, walang laban, walang ibubuga. Masagi ka lang o maano ka ng mga gano'n, lalot gano'n, salubungan. One way yun eh. May guhit lang sa gitna na kulay dilaw. Naramdaman ko, tumawid na kami doon sa kulay dilaw eh. Tutumbukin na namin yung pasalubong eh. Kaya sabi ko sa driver, kako, inararo mo kami, kita mo kako ang haba ng guhit ng gulong, ginawa mo kaming pamreno. Sa halip na ikaw magpreno, inararo mo kami. Eh, nung bandang ko din, naano ko nga, yung driver parang tulala. Siguro parang nasyak din siya sa pangyayari. Baka first time din niya nakaranas ng ganung aksidente. Sabi ko, aminin mo siya hindi, nataranta ka kako, Brad. Dahil kasi kung talagang driver ka at magaling ka, defensive driver ka, nakita mo ng ganun yung sinusundan mo, dapat nagminor ka na. Oo, hindi ka na bumuntot. Alam mo, nagwawild na yung sinusundan mo eh. Sabi ko, ang tendency mo, balak mong umovertake sa amin o umiwas. Kaso, imbis na makaiwas ka, natumbok mo kami. Kaya ang lakas ng impact namin sa pagbundol mo kasi humataw ka eh, balak mo overtake eh. Balak niya nun, overtake siya sa amin, iwasan kami. Kaya medyo humataw siya ng konti. Eh, kaso sa halip na maiwasan niya kami, tinumbok niya kami. At pasalamat na nga lang at hindi kami bumaligtad. Oo. Kasi, tatlo kaming sakay eh. Ako, yung misis ko,
kalong ni misis ko yung apo ko. Tapos yung pamangkin ko nasa back ride. Tapos yung bayaw ko na nagmamaneho. Sabi ko, kung tao-tao na ang involved, ba't may talagang may pinsala? Malaking problema nyo yan. Buti kung kapwa sasakyan lang, okay lang yan, mag-ariglohan, kanya-kanyang pagawa. Ay paano pag may tao na? Ganyan ka ako, kung na-discrash yung apo ko. Oh. Salamat na lang kamo, ganun. Hindi naman kumikibo yung driver at alam kong taranta din yung driver. Hindi nga makausap minsan parang tulala Pangyayari. Ang maangas yung pahinanti niya. Nakangatuwira ng palpak. Kaya sabi ko sa kanya, tigilan mo ka ako yung kami ang kakong biktima rito. Buti kayo, wala kayong pinsala, sasakyan nyo lang, paano kami? Yung misis ko, nanakit yung baywang paglabas niya ng tricycle dahil pa niya yung buntis ng mga anak hindi makalakad maigi, paingkang-ingkang Ako naman, bagamat nasaktan din ako dahil bumalandra nga ako doon sa kabilang side ng tricycle Umangat nga yung yung siding Kala ko nga, lulusot ako buti na, ito yung lingkod, mga idol, medyo, hindi ko naman pinagmamayabang, medyo matibay din siguro. Bagamat senior na ako, pinagpala pa rin, hindi pa rin talagang bumigay. Kaya yan, masasabi ko lang, advice ko lang sa ating mga motorista, at lalo sa mga tricycle, dapat pala ang tricycle talaga hindi bumabiyahe ng highway. Mapanganib. O kaya dito sa Metro Manila, bawal nga yan sa mga sa mga kanyang kalsada na primary road Matutusin naman talaga ang tricycle, panglooban lang yan. Kaya lang, sa mga parting probinsya kasi, lumalabas talaga sila ng highway papuntang bayan. Kaya, ihatid nga kami sana ng bayaw ko sa terminal Wasak yung cooler namin, sabog lahat yung laman na karne ng baboy. Sipin mo yun. Hindi na namin hinabol yung namin kasi yung magpa-medical naman kami, wala naman, clear naman. Sabi nga parang bugbog lang yung namin. Bagamat may pasa ng konti yung misis ko sa baywang, okay naman. Ngayon nga, nandito na kami ngayon. Nakauwi na kami kasi sinundo ako nung anak ko nung gabi. Tsaka nung pamangkin ko, dala yung sasakyan. Medyo okay naman kasi nga tama rin yung sinabi doon sa ospital, wala kayong fracture. Kasi kung may fracture kayo, lalo yung misis ko, kung may fracture ka sa baywang, hindi ka makakalakad. Nakakalakad ka naman Bugbog lang yan. Na kumbaga, sa biglang impact ng pagkabangga, pati yung pamangkin ko, medyo sumakit yung ulo dahil ang takot ko nga, doon ako kinabahan, nakita ko, dapa sa kalsada, kala ko, patay na buhayan lang ako ng loob nung nakita kong bumangon. Tapos namagpag. Yan mga idol, ang advice lang natin sa ating mga kapwa motorista, konti ingat lang. Yung mga nakabuntot sa mga nauunang sasakyan, papakiramdaman nyo yung binubuntutan nyo. Nakatutok kayo doon sa unahan, kitang-kita nyo yung nauuna sa inyo, nakabuntot kayo. Kayo sabi nga ng pulis, ikaw nakakaalam sa pangyayari, ikaw nakakakita dahil nasa likuran kanila. Tama yung sinabi ng pulis, dapat nag-minor na. Hindi. Pero kung sa pantaha ko, yung driver, balak niyang overtakean kami. Kaso yung pag-overtake niya ng ganun, nasa pool niya kami. Inararo nga kami, mga idol kaya sabi ko sa kanya, hindi lang basta tumbok ginawa mo, inararo mo kami. Tamo nga baka ako ng guhit ng gulong, ginawa mo kaming preno. Namreno na yung bayaw ko tuloy-tuloy pa rin yung araro mo. Tatawid na tayo ng kabilang lane. Pasalubong tayo doon sa mga Kaya ginawa ng bayaw ko, pinihit yung manubela. Kaya umano kami pabalik. Tsaka lang humiwala yung puwit nung tricycle doon sa nguso nung van. Ganun ang mga pangyayari, idol. Kaya yung aksidente, tama din yung sinabi nung wala tayong dapat sisihin kasi aksidente yan. Sabi ko, wala namang may gusto niyan.
At kung kailan nga hindi mo inaasahan, doon dumarating yan. Wala tayong dapat sisihin dyan. Pero kako, pag ilalagay natin sa tamang posisyon, ang may kasalanan dyan yung nasa likod. Kasi siya nakakakita eh. Nakikita niya kami. Dapat nagminor na siya para hindi na niya kami inabot. Kaya sabi ko nga doon sa ano eh, nataranta ka bro. Kaya mo kami natumbok. Pero ang hinala ko nung balak niya kaming overtaken. Kasi humataw siya eh. Tapos ang ikakatwiran niya pa, mabagal na raw yung takbo niya dahil nakita niya nagbibigil kami. Mabagal ba yung lakas ng nagapak mo sa pita namin tapos inararo mo kami? Oh, di ba? Yan, ikukwento ko na naman mga idol, yung mga pangyayari kasi ganun nga. Kung matatandaan nyo, doon sa ulo kong video, galing nga kami ng Cavite naman. Siyempre, may mga kamag-anak tayo sa kung saan lugar, namamasyal tayo, di ba? Dito naman, ang tendency namin sa Bataan, kasi may alaga kaming baboy. Kakatayin nga yung baboy, nakatakdang katayin. Oo, at mag-uuwi nga sana kami rito. Yun naman ng cooler, mga 50 kilos yun. Sabog yung cooler, nawasak. Kung hindi ba naman malakas yung salpak niya sa amin, mawawasak ba yung cooler? Kumalat nga yung karni ng baboy sa karsada eh. Ngayon, ang ano na lang ng investigador, sabi sa amin, kung may kung ano resulta ng medical nyo, talagang meron kayong pinsala, pwedeng habulin. Kasi sabi ko to sa polis, ako Brad, okay lang sila, sasakyan, kapwa sasakyan, magkarigluhan. Di ba paano kako kami? Kami ang pasahero. Biktima rin kami. Sabi niya, kasama kayo dyan. Kaya lang, kailangan magpa-medical kayo. Ginawan kami ng medical, nung pulis. Dinala kami sa medical city ng Balanga. Ngayon, anong medical nga doon? Wala naman. Sabi ng bugbog lang yan. At niresetahan nga lang ng gamot, yung misis ko, tsaka yung pamangkin ko kasi parang silang napuruhan na masakit, na malubang masakit yung katawan nila. Misis ko nga, hindi makalakad masyado eh. Kaya akala nga niya, may pilay siya, may bali yung baywang niya. Pero sabi nga nung hindi ka basta-basta bababali kung nakaupo ka. Impact lang yan, sa lakas lang ng impact yan. Gamot lang ang kailangan dyan, tapos i-hot compress. Pero hindi na namin hot compress, gamot lang ininom. Okay naman na siya. Ganon mga idol. Kaya ang advice natin, konting ingat lang tayo sa pagmamaneho. Sabagay, yung aksidente, totoo yan, sako na, kung kailan mo hindi inaasahan, doon dumarating yan. Pero iba na yung konti nag-iingat, di ba? Para huwag kang mapuruhan. Ganun lang mga idol. Paano Salamat ng marami sa maikling sandali. Sinamahan nyo ako sa maikling video ito. Kinuwento ko lang sa inyo yung pangyayari dahil siguro napanood yung video na in-upload ko tungkol doon sa nangyaring insidente. Kinuwento ko lang ngayon yung pangyayari para doon sa kaalaman ng mga nakapanood nun. Paano? Sa pumuli, inyong lingkod, samantalang nagpapaalam, pero shoutout po muli sa inyong lahat yan. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol mga Luzon, Visayas, Mindanao. Naway, nasa mabuti rin kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay no? Pasamantala tayo magpapaalam. Sa muli, paalam!